Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Parang yung 125 million na 11 days, linuno. Pinapaliwanag na po ng Supreme Court. Si Inday may nagreklamo kasi sa Supreme Court. Ito mga kababayan, yung mga balita ngayon. Ano yan niya, Mr. Maravillas, na sinasabi mo mga balita? Sabi dito sa Manila Bulletin, 2022 PISA result, a clear indication that Philippine education system is in worse state. Sabi ng isang advocacy group mga kababayan, worse state, pinakang malala na kalagayan. Talagang malalaan niya, Mr. Maravillas. Imagine, 75, pang 75 out of 80 countries na participants all throughout the world. Pang 75. Tapos doon sa science yata, pang 78. Talagang worst state. O, ito paso, ang sabi dito, report naman ng Inquirer, mga kababayan, PISA shows Philippine students 5 to 6 years behind. Ganon katindi, mga kababayan. Talaga niya, Mr. Maravillas, kulelat. O, ito naman yung sabi sa Manila Bulletin, CHED vows support DepEd to address Philippine education crisis. Gusto nang sumaklolo kay Inday yung CHED. Kailangan niyang saklulo natin itong DepEd kasi yung kalagayan ng ating edukasyon is in crisis. Ang una pong nasa krisis, yung pag-iisip ni Inday. Gulong-gulo yung isip kasi ni Inday dahil sa pagnanasa sa confidential funds na turete. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang dapat nang gawin. Hayaan natin si Inday kung ano yung magiging decision niya in the future, mga kababayan. Pero sa tingin ko, malapit nang goodbye, mga kababayan, si Inday sa DepEd. Kasi yung mga ilang observers, mga kababayan, sa social media, doon sa Instagram post ni Inday, mga kababayan, ang sabi, naglilinis na si Inday ng mga pictures niya doon, mga post niya doon. Tinitira na lang niya yung green, wala na yung red. So, malamang, mga kababayan, malapit na ang susunod na Katniel. Ikaw niya, Mr. Maravillas. Ako po, wala man ako po, hindi man tayo nang gagatong dito. Gusto ko po yung unity team. Binokto ko po si Inday. Kailang si Inday man lang po ang siging gawa ng problema. Kaya yan tuloy. Nangulilat yung ating mga mag-aaral. Kalunos-lunos, mga kababayan, yung inabot. Kahiya-iya yung sinapit ng ating bansang Pilipinas. Pero sabi rito, mga kababayan, sa report ng COA, yung DepEd, yung travel expenses ng DepEd po in 2022, nagbalon to 1.6 billion pesos. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Parang yung 125 million na 11 days, linuno. Pinapaliwanag na po ng Supreme Court. Si Inday may nagreklamo kasi sa Supreme Court. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific in other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balik po tayo mga kababayan dito sa ating kwento. So, yan ang sabi ng isang advocacy group na yung dismal ranking ng ating bansa sa 2022 program for International Students Assessment or PISA for the second time was a clear indication niya na ang ating education system is in its worst state. And much work needs to be done, Anya. Yung secretary po ng DepEd, kung ano-ano yung pinagkikialaman. Wala man po doon sa pagsasaayos ng ating education system. Ang kanya pong atensyon ay nasa politika. Yung pagkikipag-compete, mga kababayan, pakikipag-away kay Martin Romualdez na hindi man siya po inaaway. Nakikipag-reconcile nga po sa kanya, kinakamayan siya, inisnab mga kababayan, linampasan sa laking yun ni Martin Romualdez. Hindi na nakita. What? Ganon. At ngayon, mga kababayan, doon sa issue ng ICC, doon naubos yung kanyang panahon kasi nagresolusyon na yung Congress. Kasi naman po, binastos ng todo ng kanyang tatay yung buong Kongreso. Ayaw na damay na lahat. Pati yung, yung platform na ginamit, yung SMNI. Malamang sa malamang mga kababayan, magsara. So sabi diyan, the poor performance of our learners is not just a problem of education alone, but our country as a whole. Sabi po ng Philippine Business for Education. Sa kabagainday, ano ang plano? For PBED, the weaknesses niya in the basic education system will eventually translate into the weakness of the country's workforce, affecting the productivity in the key source of our economic growth and competitiveness. So, ang resulta daw mga kababayan, mahina na workforce, hindi maasahan na mga empleyado at magiging future officials ng ating bansa, mga mahihina ang ulo. What? You see, ganon anya kalala ang krisis na ito. PBED stressed that a crisis of this magnitude requires swift action and great effort from all sectors. So sabi po nila, as the voice of business in education reform, we hope to rally once more our partners in the industry, government, and academe to take action for education through the window of opportunity that we have in the ongoing work of the Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2. So, ganon mga kababayan kaseryoso ang sitwasyon sa DepEd. Ayan po, napag-iwanan daw tayo mga kababayan, 5 to 6 years. Yun ang kalagayan ng ating mga mag-aaral. O yan si Inday mga kababayan. Pero anya pala Mr. Maravillas, based sa COA report, yung DepEd gumastos ng 1.6 billions ng kanilang travel expenses. Ayan po, sabi siya, sa report ng COA, report ng CNN Philippines, doon anya magaling si Inday. Ayan po, sabi, the COA report said the Department of Education, which Vice President Sara Duterte heads, spent 1.6 billion on its travel expenses in 2022, more than double the amount recorded a year ago. In its annual report, COA said DepEd spent over 805 million on its travel expenses in 2021. Among its travel expenses in 2022, local trips used up 1.6 billion, while the remaining 8.69 million was spent for trips overseas.
Ganon katindi mga kababayan ang DepEd na pinamumunuan ni Inday. Nagtaka pa kayo kung bakit yung 125 million 11 days ng confi ni Inday nag-disappear. What? Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.